Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And na yun, mag-isa na lang siya. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media kahit anong pilit mong pagtakpan sa iyong sarili para lang maging malinis ka sa mata ng taong bayan ay hindi mo pa rin talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri tila tahas ang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di umano'y tinatagong baho at lihim ng kapwa-senador na si Risa Hontiveros. Nilantad na sa publiko. Gaano nga kaya ito katotoo ating alamin. Matapos ngang lumantad at bumaligtad nitong si alias Rene, ang di umano'y fake witness ni Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam niya ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na nga lang raw ito sa kanyang mga binabalak. Matapos siyang iwanan sa ere ng kanyang mga kaalyado, dagdag pa nito ay welcome naman raw si Senator Risa Hontiveros na sumapi o sumanib sa kanilang alyado. Ngunit kilala na ng taong bayan itong si Hontiveros, kunyaring maprinsipyo pero masyadong mataas ang ihi na tila wala na sa hulog. At kung sinabi nga ni Senator Juan Mig Zubiri na mag-isa na lamang itong si Risa Hontiveros, ibig sabihin ba nito ay may katotohanan nga? Ang di umano'y kumakalat na balita na talagang sasanib na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority. Papaano na lang kaya ang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros? Tila iniwan na nga ito sa ere ng mga kapwa niya Pink Lawan. Ayon pa nga sa naging pahayag ni Zubiri, alam mo, naawa ako kay Sen Risa. Kampanya siya ng kampanya para sa mga kandidato niya. Tapos sabi niya gagawa siya ng sarili niyang independent block. Pero ngayon, mag-isa na lang siya. Binanggit niya rin na sina Aquino at Pangilinan na parehong kilalang opposition figure ay nakahanay na sa mayorya ng Senado sa pamamagitan ng pagsuporta sa pamumuno ni Senate President Francis Cheese Escudero. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Sabi niyo tatlo kayo magiging minority, pero bakit sa mga report mag-isa na lang? Can you confirm? Hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi. Pero kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa naman sa amin ay responsable. Madam, kahit di mo sabihin na mag-iisa ka or what, dyan pa lang sa ginaharap mo na yun, mag-isa ka na eh. Ano pa bang mag-iisa sinasabi mo? Mag-isa ka na! Saka accountable sa aming mga desisyon. So siguro, dun sa mga kasama ko, mas dapat na sila ang sumagot kung bakit nila gagawin or hindi gagawin ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman naman lahat ng final decisions ng bawat isa sa umaga ng July 28, pag-open ng session. Ma'am, may isang senador na kumpirma na pumirma na sila sa resolution of support kay Cheese para dun sa mapabilang sa majority. Hindi ka na-hurt na pinampanya mo sila tapos naiiwan. Salamat kaayo, Madam Chair. Yung dalawang kinampanya niya, pumirma na. Sinusuportahan nila itong si Cheese Escudero. Salamat kay Ayo, Madam Chair. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin. Huwag ka iiyak. Kawawa ka naman. Punta kang NBI, walang sumama sa'yo. Punta ka DOJ, mag-isa ka na naman. Kawawa. Wala iiyak. Yan problema. Pagka toxic ka, walang gustong sumama sa'yo. Di ba? Yan problema sa mga toxic na tao. Walang gustong makisama sa kanila. Makita pa lang pagmumukha nila, naku, toxic yan, layo tayo dyan, baka mahawa tayo ng katoksikan yan. Gawa-gawa ka ng problema. Tapos, matakas pa. Na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Ma'am, ano yung tatahakin yung minority na yun? Kay Senator Risa? Hindi pa kasi buo at final yung mga bloke sa Senado, di ba? Maraming balita ngayon kung sino-sino ang malamang bubuo ng majority. May mga nagsasabing posibleng sila magbuo ng minority. And yun na nga 100% mapafinalize yun sa umaga ng July 28. So, yun din ang sinusubaybayan kong mga emerging scenarios. Yun din ang pagbabatayan ko ng final decision. Basta para sa akin, mananatili akong independent senator para katuwang ako
nung palalakasin na oposisyon sa labas, sa buong bansa. Isa pa, wala daw pong preparation para sa impeachment para kay Baby Sara. Pero stop mo na Hindi stopped ang impeachment trial. Convened ang court, ongoing ang trial. Bakit ko sinasabi yan? Si VP Duterte nagsubmit ng kanyang formal answer ad cautelam. Yung House prosecutors nagsubmit ng kanilang reply dun sa answer na ayun at parehong sa loob ng allowed time frame ng Senate rules on impeachment. So, buhay na buhay at ongoing ang trial. Pinaalalahanan ko nga po yung presiding officer nung 12:01 PM ng June 30, pwedeng-pwede na nilang pasumpain yung 12 pang bagong senador bilang senator judges dahil nga ongoing ang trial. Hindi siya stopped at all. Sa July 29, mag-motion ka para mag-open at mag-reconvene yung impeachment. No need. Inanunsyo na ng presiding officer na magko-convene nga kami bilang korte sa July 29. Okay na. Okay. Thank you. Honorable. Yes. Ayun, okay na. Dito tayo. Korekta ho tayo dito sa Preskun. Preskun yan eh. Preskun, magkakaalaman na ho tayo dito kung ano yung mga isinampanan ng mga kabalbalan nitong si Risa Ontiveros. Huwag ka iyakin, madam. Yan ang problema. Yan, Senator Risa. Naawa ako sa'yo sa totoo lang. Naawa ako. Yaang ano na yan, yaang issue na yan, nakasaalang-alang dyan, yung buong political career mo. Tapos, ni isa sa mga pinklawan, kahit si Leila de Lima, may nalalaman ka pang payakap-yakap sa kanya. Hindi ka man lamang sinamahan dyan sa pagpapile mo na yan. Di ba ano yun eh? Kasi, optics, all about optics, ika nga. Pagka ikaw, meron kang kasamang mga politiko na kinarga mo sila diyan sa mga pagsasampa mo ng kaso, halimbawa petition sa Korte Suprema, yung mga, di ba maraming mga high profile individual yung mga sumasama diyan. After ho kasi ng kahit anumang pagpa-file, it's all about optics. Tatanungin niyang mga yan, kargadong mga tanong yan. Ika nga, planted na tanong. Itatanong ng mga media doon sa mga isinama mo. Yun, i-report lahat ng mga TV at radio station. Yun ang optics. Yun, doon naglalaro ang mga mainstream media. Tagal na natin. Ganun ho talaga yan. Ngayon, yung kakargahin mo na yun, todo suporta sa iyo. Tayo naniniwala na itong si Senator Risa Ontiveros hindi niya magagawa yung mga inaakusa sa kanya nitong si Alice Rene. Di ba? Ni isang senador na sinasabi niya, integrity ng Senado ang pinoprotect. Loko-loko. Political career mo, sinasalba mo dito. O ito, pakinggan mo natin mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Iyakin. Kaso po, isa, laban kay Michael Maurilio, at yung isa namang kaso, laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal, alias Banatbay, Nako. Crisette Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor, alias Tio Moreno, may isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa Ang hirap dito, Sen. Risa, yung mismo kasing tao na nagsalita sa Senado, nagsasabi na mali yung sinabi niya dyan eh. Ikaw naman, pinipilit mo na hindi. Totoo yung sinabi ni alias Rene doon sa hearing ko. Hindi ho para sa inyo ang magsabi na totoo o hindi totoo yung sinabi ng witness. Kung binawi niya ito, latagan nyo kami ng ebidensya na talagang linapitan kayo, hindi nyo siya binayaran o kung ano pa man. Sen. Risa, ginagawan na kita ng pabor dito, di kita iniiwan ha. Buti pa, dapat nga magpatinggo ka kay PH Update eh. Salamat ka naman sa amin, madam. Kayo naman, di ba? Lahat na lang ng ika nga leverage binibigay namin sa iyo dito eh. Ika nga yung benefit of the doubt talagang tumataginting na benefit of the doubt, madam. kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. No. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Open questions po? Tanong ang portion. Yan tanong ang portion.
bet punta ko sa Philippine News Agency. Ano po yung difference ito sa na-file earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng K. Nako, yari tayo dyan. Bihag daw sa Glory Mountain. Ano, manghuhukay na naman tayo doon. Ikaw talaga, Senrisa. Tigilan niyo ho kasi yan. Nagsalita, pagkatapos niyo hong bumirakit dito kay alias Rene, nagsalita na naman ho itong si alias Rene. Pinapasinungalingan niya yung sinasabi niyo na nag-text siya sa inyo, nanghihingi ng tulong. Huwag hong ganyan. Pinagmumukha niyo lang hong tanga sarili niyo dyan. Tigilan niyo ho ang sambayan ng Pilipino dyan sa mga kabuktutan niyo na yan. Nag-chat si alias, nag-chat sa inyo si alias Rene. Sinasabi na naman ni alias Rene, hindi totoong nag-chat ako sa kanya. Hindi totoong kinidnap ako. Ano ho ba talaga, Senrisa? Yan ang problema natin dito. Yung mga kabalbalan nyo, nabibisto. Pero kung eto, nagpaka-ano na lang kayo, nagpaka-loki-loki na lang kayo, sira-sira na lang kayo, bira lang kayo ng bira. Tipo kagaya sa mga young guns, di ba? O, tira-tira lang sila kay Bibi Sara, bira-bira kay Tatay Digong. Wala nang witness. Kasi pagka yung witness, pumiyok yan, sinabi niya ganito, binawi niya yung ganyan, narinig ko kayo. Kasi, kung yan, halimbawa may lumapit sa inyo, alias Rene, teka lang ha, dadaling kita sa Senado. Yung tagapangasiwa ng Senado, siya ang hawak sa'yo. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa kanila, huwag sa akin. Huwag sa kung kanino mang senador. Sabihin mo ng ika nga, kompleto, grupo, para merong eyewitness o kung sino pa man, o ang Senado mismo, ang saksing buhay sa mga sasabihin mo. Hindi lang ako. Okay? Hindi yung tipong kakausapin mo yung sa witness. O ganito yan, ganyan yan ha. Ilalatag kita ha. Ikayo lang naman yung dalawa nag-usap. Wala akong ikatlong tao na magsasabi na, alias Rene, ikaw lumapit sa amin. Diba? Wala akong ika nga yung magpapatotoo sa mga sinasabi nyo na yan. Next time, pagka meron lumapit sa inyo, tawagin niyo siya na to ba to? Tawagin niyo si Senate President Cheese Escudero. Sen, Cheese, pwede ho ba natin kupupin itong witness na to? Kasi mabibigat yung mga sinasabi niya. Magpadala ho kayo ng abogado, magpapadala din ako ng abogado, kausapin natin, Sen. Mabigat itong mga aligasyon na to. Eddie, itong si Senate President Cheese, sasabihin niya, tama, tumawag sa akin si Risa nang hingi ng tulong. Yung mga abogado, papatutuhanan nila na yung mama na yan, talaga lumapit sa Senado. Tama, mali? Kaso hindi. Hindi yun ang suma. Puro text message yan sinampal mo sa sambayanan na hindi naman namin tinatanggap. Fake yun. I mean, hindi ka paniwala pag sinabi. Di ba? Nakuha niyo ba mga kababayan? Halimbawa kayo, senador kayo, witness, sensitibo yung usaping witness na yan. Kahit noon pa man, sensitibo yan. Pwede ka kasing sunugin ng mga yan eh. Magtawag ka ng senador na kasama mo, isa sa majority, isa sa minority, mga abogado nila, iharap nyo ang witness dyan. Pakinggan natin sasabihin niya. Hindi yung kayong dalawa lang. Kayo lang ng mga grupo mo makikipag-usap sa witness tapos iharap mo sa Senado. Pag nag-recant siya, lahat ng sinabi niya doon, totoo. Ngayon, tinatakot siya. Walang yan. Huwag naman ganun. Labo naman doon. Para naman kayo mga bata sa linuloko. OJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 ng vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban doon kay Maurilio at doon sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service. At bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Next po. Good morning po. Jane Moki sa Front Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na
kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Michael Maurilio po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag na sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito. Kawawa. Kawawa si Risa Ontiveros. Lone Ranger talaga siya. Hindi siya po sa atin. Yikes! Sa tingin niyo, Senator, bakit siya biglang nagbago ng isip at pumayag? Ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya, totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain. Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag bakit siya nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon. Senator Peter yan po ABS. So, yung si Michael Maurilio po ay kumbaga hindi niya na siya tinutuloy na pwedeng biktima dahil nga yung huling kausap ninyo ay humihingi pa siya ng tulong pero ngayon po sinasada nila siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na in-upload at pinasisinungalingan hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit 100 pang mga witnesses, katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at KOJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Hindi natin may inatake yung kapangyarihan at mandato ng Senado. Kasi kung sinasabi mo, pinagtatanggol mo dito ang mandato ng Senado, di ba? Ba't ikaw lang mag-isang senador nandyan? Dapat nandyan si Chis Escudero para mas maniwala kami, di ba? Ganun lang. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Bakit sa vloggers po, ano po ba ito? Nag-share lang, nag-comment, ano po yung ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at inaasahan po sa NBI, patuloy yung pagkalap namin ng mga posts, mga digital data, dahil dito pa lang sa unang 6 na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ng video ni Michael Maurilio o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Kasinungalingan ba ho yung sabihin nitong mga influencer na to, mga vlogger na to, na noong mga nagdaang panahon, meron din hong kahalintulad na aligasyon sa inyo, yung mga witness na nagsalita sa Senado, na di umano itong mga witness. Ang hirap kasi dito kay Sen. Risa eh. Yung tinignan lang natin, di ba, na ano siya dyan, napaso siya. Ngayon, pagka pinag-aralan natin yung track record niya, di ba, pinag-aralan at tinignan natin yung kanyang kasaysayan bilang isang senador, nagagalit ho siya. Hindi ko ganun gumagana yan, Sen. Risa. Next po, Joe Castillo po of GMA News Online. Sen, ayusin niyo ko sagot. Mahiya ho kayo sa mga manonood natin dito. Sinasamahan ho namin kayo, tapos ganyan-ganyan mga pinagsasabi niyo. Please lang ho, pakiusap, ayusin niyo ho pagsagot niyo. Huwag niyo hong kakaladgarin ng Senado. Una sa lahat, wala ho kayong kasamang ibang senador dyan. Kayo lang. So, ibig sabihin, interest nyo lang ang pinoprotektahan nyo dito sa isa na to. Si Senator Chis Escudero, hindi man natin siya narinig na nagsalita na kesyo ganito, anong tawag dito, na talagang hindi binayaran ni Risen or what, ayusin natin. Active pa din po yung page nung Pagtanggol Valiente po, no? Are you doing anything to take down this site at this page?
Sa ngayon, iniiwan ko sa kamay ng NBI kasabay ng pagkalap ng mga datos tungkol kay Maurilio at tungkol sa mga vloggers online, yung karampatang aksyon dyan sa pagtanggol variante. At siguro sa puntong ito, ang pinakamahalaga sa amin ay malaman ang identity ng mga tao o mga grupo na nagtayo ng pagtanggol variante na yan at sa tingin namin ay isang fake news channel at ginagamit primarily or halos solely sa ngayon para ikalat yung video ni Michael Maurilio. Wawa tong si Senri. Saksama niya mga abogado lang oh. Tapos tinanong naman siya, doon sa ang tawag dito doon sa kalimutan ko Mapalya tayo Diba, hala na ko kayo dyan. Ako, ayoko na. Suko na ako sa'yo, Senrisha. Ano na ako, kumbaga, ayoko. Nakakalungkot lang ko kasing isipin, no? Yung tipong mga vloggers, wala namang ginawang masama sa'yo, madam. Yung video, pinag-usapan lang nila. Riniakan lang nila. Halimbawa, pro Riza Hontiveros yung nag-react sa vlogger. Kakasuhan nyo din, ganon. Halimbawa, kakampi nyo, dilawan nyo. Tinanong din kayo ng dilaw, kakasuhan nyo din, ganon. May problema ko kasi dyan sa pangkakaso nyo na yan. At alam nyo kung ano yan. Ano yan, ika nga, pinapahirapan nyo lang. Gusto nyo lang bigyan ng problema. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Yung mga binanatan sa TRICOM, same set of vloggers ang kinakasuhan itong si Senator Risa. Ganyan ho katindihan mga kabat. As always, Sen Risa, palakpakan natin si Sen Risa. Nakapaglabas na naman siya ng pagkasupot niya dito sa video na to. No? Sinamahan ka namin, pinakinggan ka namin, tapos fake news pa kami. Huwag ganon, mag ganon. No. Huwag mong gagawin yan. Hindi ka ba nahihiya sa ilang libong nanood dito sa video na to? Sinamahan, pinakinggan, sinubukan naming aruke ng iyong mga paliwanag, tapos mga fake news pa